Uy, tapos na pala. Okay. Disclaimer muna tayo mga kababayan. Magandang araw sa inyo lahat. Ano namang oras na nakaka-abot sa inyo ang video na ito. Mga kababayan natin sa abroad, shout out sa mga nakikinig kung meron man. So, darating siguro yung time na meron din makikinig sa atin na abroad. Dito. Stop. Pindot ko ba yun? Okay, so yung mga reaction na nating video ay pawang mga opinion ng mga tao nagsasalita sa video na yon. Meron tayong sariling pananaw, pwede tayong kumontra, pwede tayong sumang-ayon, pwede tayong magpaliwanag kung ano yung mabuting gawin para mas i-take natin ng lightly yung mga pahayag, lalong-lalo na kung ito ay trending, may kinalaman sa buhay ng mga Pilipino. So, purpose ng video na ito ay awareness na sa isyong politikal, dapat ay magulos-dili tayo, dapat ay gamitin natin yung ating utak. Huwag basta-basta tayo magbigay ng mga komento na hindi naman sa tingin natin ay makatotohanan. Ang pag-reaction natin ay para mabigyan natin ng gabay ang ating mga manonood sa iba't ibang mga isyong panlipunan at politikal na kadalasan ay nagiging sentro ng usapan ng mga vlogger at ng mga balita sa mainstream media. Itong mga bagay na isinishare natin ay sa abot ng ating makakaya bilang host ng programang ito, Reaction PH Politika. Ating babalansihin, ating bibigyan ng side comment kung pwede. So, si Boss Dada, meron siyang sariling estilo. Continuation lang ito sa episode 3 natin sa ating season 2. So, seryosong usapan ito ha, yung ating playlist dyan, naka-season 2 na tayo, ilang araw pa lang tayo, pero may season 2 na tayo. So, this is our episode 3 already, tapos na tayo sa pilot episode, nakuha natin yung 6 na video ng 2 hours each, no? Now, we have episodes that ranges from 30 to 35 minutes, no, yung bawat episode dito sa ating season 2. So mga kababayan ay titingnan natin kung ano yung makukuha natin sa mga impormasyon since meron na lamang tayong mahigit na 20 minuto para tumalakay sa mga issue na maaari nating encounter. So, pakinggan natin si Boss Dada at saka tingnan natin kung may mabibigay tayo na komento or wala. Official goes on a trip paid by someone else, often seen as unnecessary or luxurious. Ayan, junket yan, official trip with business and pleasure. Oh, sometimes party, work, vacation. Oh, hindi ba mga tarantado kayo, nagpunta pa kayo dyan, gumastos pa kayo ng kaba ng taong bayan, hindi na lang kayo nagtawagan. Wala naman si Zaldico dyan, hindi nyo na lang tinawagan yung ambassador natin dyan para kumpirmahin ng sarili niya. Nagpunta pa kayo dyan. Okay, so yun yung ano natin, yun yung sagot natin, ano, yung junket noon yun sa episode 2 natin. So, may connect itong video na ito kasi yung sagot sa ating quiz, yung pa-quiz natin sa episode 2, nandito sa episode 3. So, this is just a continuation. So, hindi tayo usual na naglalagay ng quiz, pero nagkataon lang na may tinanong dito si Boss Dada. So, naisipan natin na ilagay yun sa part ng quiz, no? So, more the interaction that you want to come up with the video, you can actually take that quiz, no? So, magpapasalamat ako with that gesture if you want to take the quiz. Sige, let us continue dito kay Boss Dada. Dyan, ilang kayo dyan? Putang ina, layo-layo niya. Magkano binayaran nyo sa ticket? Nag-hotel pa kayo, kumain pa kayo. Putang ina ninyo, nagugutom mga Pilipino. Tapos, pabiyahe-biyahe kayong mga hayop kayo. Bumiyahe sila dyan para kumpirmahin. Alam nyo naman, in the first place, wala talagang nahuling tao eh.
Pinapunta nyo pa niya para hindi sila mapahiya, para kunyari may ginawa talaga sila. Si Inday Sara pupunta sa tatay niya, tapos pera niya ang gagamitin niya. Sinasabi nyo na, biyahe siya ng biyahe, may krisis tayo. Tarantado pala kayo eh. Pinabiyahe niyo yung mga taga-DOJ dyan, putang ina, wala naman silang pupunta. Ang gagawin nila dyan, magsasalsal. Ha? Magjajakol sila dyan. Gagawin nila dyan, wala naman si Saldico dyan, nagpunta pa sila. Pwede naman silang tumawag sa mga embahada natin eh. Kung wala man tayong embahada dyan sa Czech Republic, o tumawag kayo sa pinakamalapit sa Czech Republic, sa Austria, sa Germany. O, tapos sila na lang ang bumiyahe doon, mas mura pa yung pamasahe para lang alamin. Actually, may mga contact naman tayo, may mga diplomatic contacts naman tayo. Di tumawag tayo sa mga diplomatic channels, contacts natin dyan. Tanungin ninyo, totoo ba ito? Oh, hindi, wala na dito. Abay puta na, ba't nagpunta pa kayo doon, biyahe pa kayo gamit ang pera ng taong bayan. Naghihirap na mga Pilipino, papasyal-pasyal kayong mga hayop kayo. Mga ulol. Oh, pakinggan natin itong katarantaduang balita nito ni Claire Castro na Okay, so magtindi yung pagtarakay dyan ni Boss Dada sa junket, ano. So, yung pala yung, dyan, sagot sa quiz natin. Yung pagbiyahe na pinupondohan ng pondo ng pamahalaan, pero para maging bakasyon yung dating. So, ibig sabihin, the objective and purpose of that, since it is official travel, with respect to your function in government, you're performing your job. So, that's why you have this official trip or travel. Pero ang nangyari ay wala naman kuha ayon doon sa purpose ng pag-travel. So, yan yung gusto siguro ipunto dito ni Boss Dada, yung junket na term na ginamit niya. At saka may quiz nga tayo niyan sa episode 2. So, ito na yung kasagutan. So, if you really want to confirm and dig deeper to the discussion of the answer to the quiz, of course, may preferred answer yata tayo doon. Pero syempre, ito sa episode 3 ng video natin, dito nyo makikita mga kababayan. So, I was a bit of lowering my voice, so naka-volume lang yung natin dito. Yung ating mic. Kasi, gabi na, no? At saka wala tayong, actually, we have a lot to improve. Wala tayong studio talaga with like that. What we are doing, so, hindi tayo pwede masyado, so, yeah, lang. Tiis-tiis lang muna, mga kababayan. Starting, pa lang tayo, aspiring vlogger pa lang, di pa naman tayo tunay talaga. Nonetheless, sa pagdaan ng panahon, kung may mag-decide na magkaroon ng support, so, pwede siguro magandang, pero, at least sa ngayon, parang lang muna ito, kind of public service, kawang-gawa, no? Sharing the kind of idea that we have, lalo-lalo na sa politika. Sige, balik tayo kay Boss Dada. Marami na naman akong pwedeng masabi. walang silbi sa buhay. Putangin na talaga ito si Claire Castro, no? Sabi nga nila, dapat tanggalin na yan, wag. Ups, Wag Boss yun Dada. natin niya, pag tinanggal niyo, wala na tayong laruan. Yan na lang ang mag-iisang indikasyon ng consistency ng gobyernong ito, consistency sa pagkuha ng mga tao, kung di mo Minunan na naman ni Boss Dada. Claire. Developed by Charity University. kung may salita naman napahinto, di sana sinabi ko na lang, Saldico, napahinto sa stoplight. Ganoon. Napahinto saan? Putang ina mo ka, pinag-uusapan natin dito, Claire Castro, si Saldico eh. Kung yung nahuli, ibig sabihin napahinto saan? Sa paglunok, ganun? Sa paghinga? Sa pagkurap? Sa pagtae? Saan mo siya napahinto? Putang ina mo, Claire Castro, inutil ka. Yung tao, nandirito, tumakas, fugitive. Pag fugitive, gagamit ka ng salita according doon sa action ng tao, which is a fugitive. Pag sinabi mo ang isang fugitive nahuli, ibig sabihin, hindi na siya fugitive. Putang ina niyan. Ano mo na siya? Hawak mo na siya. Ano sinabi na pahinto? O, buti sana kung ang subject line natin, nagsasayaw. O, si Saldico, nahuli. Nahuling ano? Nagsasayaw. Tumakas eh.
So doon natin ibabase yung salita, anak ng tinapay naman tong abogaga na to, Na-stop? na-stop. Nahuli, napahinto, na-stop. Putang inang yan. Eh, ba't hindi nalang ginamit yung napahinto at saka na-stop kung na-stop at napahinto lang siya? Ako naman, Bobo, hindi ka na nanalo. Tarantado ka, gusto pang tumakbong senador, dahil na senador na tanga, dadagdag ka pa. Parang nag-sketch lang si Boss Dag. So, ito ha, parang ano bang masasabi dito ng mga manonood natin? Baka mag-comment din dito si Boss Dada, baka mainis sa atin, no? So, inisin din natin siguro para mapansin tayo, no? Mapapansin tayo. I-spin lang muna tayo ngayon, mga kababayan. Para, diba? Ewan ko kung ano yung masasabi dyan ni Boss Dada. So, ang ano natin kasi dito, mga kababayan, iba kasi na nagbo-vlog yun, magpatawa at the same time, parang kinukumbine nila yung humor na lang at saka yung politika. Kasi yung politika, seryosong topic yan. Diba? Diyan nga, dito nga nagagalit siya pero at least may lighter tone. Ginagawa niyan, nakakatawa na lang yung pagmatikos niyan. Up to the point na hindi na talaga yan seryosohin. Ang ano na lang dyan is entertainment, pure entertainment na lang. At saka, sa ganyang paraan, in my own opinion lang, parang nalilisin yung possibility ng kaso ng tinatawag natin na libelous case, no? Kasi nga, di naman papansinin na yan, no? Kasi mga public servant naman yung inaatake niya. Sabi pa nga dyan ni Boss Dada, taxpayer siya, pinapasweldo natin yung mga nandyan sa posisyon. So, ang laki-laki ng sahod niyan, tax ng taong bayan ang pinagkukunan niya. So, as a taxpayer, may karapatan siya. So, that is maybe his point. But that is also one of my feed, no? So, ano naman talaga yan? Nandun naman talaga yan sa sa mga provision ng mga batas natin. Yung may pakialam, yung nagbayad ng tax, the taxpayer, and the serious taxpayer, the Filipino, especially the majority of your age, legal age, your capacity as a Filipino. So, ang iba na nanonood na okay na lang yan or yung mga sanay na, no? Pero there are viewers na minsan iba talaga yung genre sa entertainment yung kanilang pinapanood, tapos minsan napapagawi dito sa politics, no? So baka maano kayo, masyak. Ganun talaga yung dyan, yung estilo ng pagbibigay ng content. So, at least, maganda yung niyan, yung kanya na usapan na medyo seryoso at medyo nakakatawa. Kompleto Ricardo Icana. So, let's continue to the video. Event sa pagkilos? Na-prevent sa pagkilos. Imagine, si Saldi ko, napahinto sa pagkilos, napa-stop sa pagkilos, na-prevent sa pagkilos, ano siya, estatwa? Ha? Ano siya, kanikin? Ano siya? Ano siya, tayo na naging yelo, ganun? Tarampado talaga ito, putang ina ninyo, mga malalakas ang tama ninyo sa utak talaga. Pero binatikos niya ni Congressman Pulong Duterte. Tingit niya sa kanyang Facebook post. Tama naman ang sinabi ni Pulong, ganun pala yun. Sa pag nahuli, hindi na pala yun aresto. Baka next time, pag nakulong, sabihin, nagpapahinga lang sa loob. O kaya, pag nanakaw, hiniram lang yung pera, ganun. Pag sinabi mong nahuling nagnanakaw, ay, hindi po ako nagnanakaw. Anong ginagawa mo sa pera? Ba't nasa bulsa mo? Tinago ko lang kasi baka manakaw. Utangin na mo. Claire Castro, bobo ka talaga. Ang galing talaga ng bagong dictionary ng bangag ng administrasyon, flexible, adjustable at very convenient. Yung gagalaw nila yung goalpost. Ganun ang style nila mga bossing. As in, yung iniiba nila. Ginagawa nilang tanga yung mga tao. Kayo naman ang tanga-tanga nyo, naniniwala naman kayo. Kayo mga loyalista po, tangin na nyo, tatangan nyo, naniniwala kayo kay Bongbong. Naniwala kayo dito kay Claire. Okay, so itong sinasabi dito ni Boss Dada, posible to appeal to emotion. No? May sarcasm nga lang. Tatangan yung mga loyalista. But siguro, ang ibig niya sabihin ay dito na kayo sa amin.
in a more direct manner. So indirectly, binabatikos niya yung mga loyalista. Pero sa pagkasabi niya, parang ano na lang yun. Sa estilo ng pagbablog niya, nalolower na yung intensity ng yung word na tanga. So, sabi pa nga ng isang sikat na religious leader na ang pagtawag ng tanga sa kinauukulan, hindi naman daw yun masama. So, we are not saying na yung sinabihan ni Boss Dagat ito na tanga. Pero, ang iba kasi, how they appreciate the word tanga ay parang napaka-lowered form of creature. Tanga-tanga, tao ka na tanga. But, in other way of putting it, yung tanga, parang expression yan, especially dito siguro sa paggamit ni Boss Dadan. So, yung kakulangan mo sa judgment, although you are, di ba, matalino ka kasi naabot mo yung ganyang position sa government, and yet, di ba, and if you are also a supporter na mayroong profession, pero, di ba, yung pagsabi sa inyo, Boss Dadan na tanga, that means a figurative speech. Hindi naman natin nilipensan si Boss Dada. Yun yung ating nakikita. Kasi, kung isiseryoso mo yung mga niya, sinasabi niya, because this is personal space, this is personal vlog, no? Baka itanong nyo sa akin, paano, ibig mo sabihin, nagsisinungaling lang siya. Wala namang gano'n na statement yung, natin, yung programa, at especially ako bilang host na nagsisinungaling siya. Yun yung estilo niya. So, walang masama doon. Because it is in his personal space, he is well protected as guaranteed by the Constitution. Yung freedom of expression and freedom of the press. The right to be heard. Yun yung mga kwan dyan. Baka itanong nyo sa akin kung napansin nyo yung previous video ko na, bakit sabi mo ay dahan-dahan sa pagkasita. It is part of the complete ingredient on how to balance the way you appreciate these topics, information, especially that the one who is saying these are all experienced people, maybe a professional to the chosen fields, na talagang vlogger sila, ito yung kanilang topic, ito ang kanilang genre ng content, di ba? So, alam naman natin yung mga vlogger, inahabol nila yung algorithm ni YouTube. So, there are specific guidelines na pag pinag-aaralan ng mga vlogger para makuha yung spot na yun. And the videos na pinag-reaction na natin mga kababayan, kinukuha natin doon sa mga successful vlogger. So that we could also have a kind of way of getting the idea of how they do it. Ano nila gawin yun. Only that as the basis, as a reference to what we have, these videos serves as our inspiration. So, even though yung concept nila iba sa gusto nating concept, yun ay pagkakaiba ng estilo. At least, same target audience, but different flavor of that we offer in entertainment, in digital podcast and platform, and through video in YouTube. Pero, tawag muna tayo, parang hindi ko rin naintindihan yung sinabi ko eh. Hindi ito, mga kababayan, seryoso ito, pero kailangan natin ito is some sort of very serious matter. This is politics, mga kababayan. Post that. We still have 10 minutes. Sige, tapusin natin yung video mo or meron. Baka hindi pa natin matapos. Ay, matagal pa. Di pa ito matatapos. Castro, kayo mga mainstream media, po tsaka naman patalo kayo kay Lea Castro, ibig sabihin, bobo kayo sa kanya.
Kalinaw-linaw. Siguro, pwede pa natin isa or maybe we skip this video, punta tayo sa ibang video na naka-feature dito. Sige lang. Let's just continue. Malinaw nang ibig sabihin ng nahuli. Oh, so malinaw na hindi pala mali ang ulat, mali ang pagkakaintindi ng lahat ng Pilipino. Yun yung sinasabi ko eh. Mantakin mo, tatlo lang silang nakakaintindi dun sa sinasabi ni Claire Castro. Si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos, at si Claire. Tatlo lang sila. Tapos yung buong populasyon ng Pilipinas, mga bossing, naniniwala, excited actually, yes, nahuli na, nung narinig ko na nahuli, yes, ay, salamat, mahuli na. Kung mapapauwi yan dito sa Pilipinas, matutuloy na tong kaso na to, yung 18 Marines, mapapatunayan na kung totoo ba yung sinasabi nila, si Guteza, totoo ba na nagdi-deliver sa ganito, sa ganyan. Yun na iniisip ng tao, as in advance mag-isip eh. Gusto natin na solusyonan tong corruption na to eh. Tapos putang na yun pala, hindi nang ibig na sabihin, ano yun? Kung hindi naman pala siya nakakulong, hindi pala siya na-aresto, bakit po pa nag-press con yung tarantadong presidente natin? Pwede naman sigurong, siguraduhin muna natin. Pero dahil nga, tangina niyan, walang alam niya, walang proyekto, walang ginagawa sa buhay. Sa mga so you directly address the president, but alam nyo mga kababayan, hindi ito hindi ito sa pagbatikos, sa sabi ko nga estilo ito ni Boss Dada. So since yung ino-offer natin sa channel ay reaction, kailangan kong magbigay ng komento para ma-guide na rin kayo mga kababayan. Ano ba yung milder way of saying that to the president? In my own opinion, this is different. Na hindi ko sinasabi na mali si Boss Dada. It is his right, it is his way of doing it. No? But in contrast to that, diba? So, there are maybe more or less na maganda na estilo si Boss Dada compared sa isasuggest ko. But still, I need to make a point. No? I need to stand because this is what I believe is a more appropriate or maybe one of the way na pwede nating gawin. Sa mga naunang pahayag natin, it is important that we still at least show credence and respect, no? So, teka lang. Dapat search tuloy ako doon sa salita. Okay. So, pag nagpakita ka ng katotohanan or showing your credence, ito ay pagtanggap o paniniwala ng isang pahayag o ideya ay totoo. So, ibig natin sabihin, we at least have to make it lighter, no? Imbis na direkta mong ganunin. Iba yung kwanja kasi we are in our personal space and that is the president. But still, yun nga, okay din yung ganyan sa'yo kasi nga, sabi mo, pinapasweldo natin yung mga nasa lingkod bayan. Ano? So, sabi pa nga ni former President Duterte, kayo ang aking boss. So, okay yun. No? That there are also some groups na may mga sabi mo pa nga, loyalista. So, out of respect, diba? So, instead of directly saying, maybe, tune lighter tuner. So, yung pag-appeal siguro pwede, ano? Napagkatawanan tayo dito ng mga DDS. Pero, hindi ko sinasabi na mali kayo. You have every right to do that. Only that the way that we want to do it, the way that we are suggesting it to other viewers, to other people, bahala na sila kung paano nila gagawin. Because hindi lahat ng tao ay makakagawa ng ganyan. It is not all. Kasi kung gagawin yan lahat, di ba, sabi pa nga ng napanood ko na group of vlogger ng party list yata, yung Ilocano
party list yata yan, na yung presidente, tao din daw yan. No? Hindi ko ito sinabi nila ito, pero somewhat disclaims with what I am trying to point out. Na, siyempre, pag ginanyan nyo, paano yan? Magkakaroon din yan siya ng reaction. Ipipreserve din niya yung kanyang opisina, yung kanyang so, halimbawa, siguro meron siyang gustong magandang naisip. But, dito na naman tayo, di ba? So, mga administration, sabi nila, mas mapapadali daw yung pag-question natin sa mga issue kung ano ba yun? About D-test, ano? Yung D-test, hindi ko directly masabi dito yung D-test na yun, alam niyo na yun, mga kababayan, ano ibig sabihin. Yung hair follicle, ano, yung tinatawag. So, parang ano yan, parang isa yan sa mga point of views ng mga maraming anti-administration. Para na matapos na, bakit hindi na lang ganon. It restores maybe, because that is what the claimor of the people, it restores the way that the people see the president. But he's still here. We maybe want to suggest, instead of directly saying na ganon. So, how is it affecting the decision of the president? Would it make it more helpful to the current situation if it's really what the point of a criticism somewhat is true or valid, di ba? So, paano mangyayari? The design of the Constitution says, di mo pwedeng kasuhan ng Presidente. Bakit? He bears the burden of sovereignty of the Philippines as a nation, as a country. Diba? Kaya, para hindi mahadlangan yung kanyang malaking role bilang isang representative sa international community ng ating bansa, hindi siya pwedeng kasuhan. So, anong gagawin niyo ngayon? So, it has to be a lighter tone. Sabi nga ng iba, ito, pananaw ko to, sinasuggest ko to. So, hindi ko naman sinasabi na tama ako. Hindi ko sinasabi na gawin nyo. I'm just suggesting this one. Minsan, alam nyo, kababayan, you cannot please everybody. Mas maganda nang makipagplastikan ka. Tango ka na lang minsan ng tango. Diba? Kasi hindi mo naman makukumbinsi yung iba. Diba? In this case, hindi mo naman sinasabi na hindi mo patikusin directly. Pero, what's the point? Ano yung magagawa niya? Diba? But, in the case of Boss Dada, he is doing the right thing. Why? Kasi, trabaho niya yan eh. Vlog niya yan eh. Diba? So, sa kanya yan. So, he said, he is doing that because he's a taxpayer. But not everybody can do that. So, that's why we need also to analyze that, even the message. Kasi may disclaimer naman yan si Boss Dada na ito, entertainment lang, walang kabulan yung pinagsasabi ko. This is disclaimer. In a fun way, it's a sarcastic manner, but still, it is way too logical if you take it that he is just saying, I have a point, but this is an entertainment show. Parang gano'n. Politikang bagay, seryoso, pero kapag binaluan mo ng katatawanan, you must have to think it over. Eh, sabi nga natin, yung pagbatikos niya, okay yun. Kasi, ano yun? Nandun na yun. Nasusundan na yun. May mga cases na nga siyang dyan, natanggap dyan, di ba? Yung mga libelous na mga statement. Pero sintandiyan na siya, isa kanya yun. But we, viewers, listeners, we have to at least analyze, ponder upon, and we need to realize that this is the president. Not everybody can do what Boss Dada is doing.
And not everyone is privileged to do that. Itong mga banateros, malalaki na yung mga subscribers niyan. It represents a political entity, even a political party. Maybe they're affiliated to the party of Duterte's. So, you have to be very analytical in dealing with the information you get in every bit of topic. Pag nagawa mo yan, it could be helpful in you becoming as what? A political being, a good citizen, an upright person. You will now appreciate, di ba, yung pagiging citizen mo ng Pilipino kasi alam mo na yung bagay-bagay. So, by the way, how can you become an upright person? If you will become a law-abiding person. So, ito directly nga natin sinasabi, di ba, may mga statement before na yung mga law bender. Hindi ka dapat law bender as a citizen. You are a law-abiding. Hindi mo ibibend yung law. You will abide by the law. Bakit mo ibibend para pumaburo sa'yo? Hindi yun. So, yung pagsasalita natin, sariling stand natin yun. No? So, we do not really make any other additional statement to the person, no, na nagsabi nun because he is a senator and he is also a person who has his own right to his idea with regards to law bending. But the rest is reserved for debate and it was already subjected for debate. Marami nang nag-usap dyan. 1 minute na lang pala tayo. Sayang. So, sige. Just nada, pasensya na, hindi natin ito matatapos. Ang ganda ng topic, ano? So, pwede kayong pumunta sa channel ni Boss Dada para tapusin nyo itong topic na ito. Ano natin, magsisobra tayo. So, chill muna tayo. Kinig tayo siguro ng ilang segundo ng music, then tayo mapangin.